Usap-usapan na naman dito sa buong crypto community ang isang altcoin na matagal nang inaabangan. At yan po ay walang iba kundi si Pi Network. Ayon po sa ilang mga eksperto, posibleng umabot na raw ang kanyang presyo sa $5. At ito ay nagsisimula na dahil sa isang napaka-importanteng galaw mula sa mga tinatawag po nating whales o mga malalaking holders. Sa loob lamang po ng 48 hours, 41 million na Pi coins ang inalis mula sa mga centralized exchanges. Pero ano kaya ang ibig sabihin nito? Ano po ang epekto nito para kay Pi coin? Yan, sa presyo ni Pi coin. At higit po sa lahat ay ano ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy na umaasa pa rin o patuloy na umaasa pa rin dito kay Pi Network. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon isimulan po natin sa unang katanungan kung ano po ang dahilan kung bakit inaasahang aabot daw sa $5 ang presyo ni Pi coin. Ayan. Unahin po natin ang prediction ayon po kay Pi Migrate. Yan, isa po itong kilalang crypto expert kung saan ay nagsimula na raw ang biyahe ni Pi coin papunta sa $5 na valuation. Sa kasalukuyan ay matibay daw ang suporta ni Pi coin sa presyong 0.60. Yan, meron po siyang ibinahaging chart dito ni Pi coin. Yan, dami po niyang mga trend lines dito. Ayan, yan po ulit, meron po siyang nakita na support dito kay Pi coin sa presyong 0.60. Ibig sabihin ay hindi po basta-basta babagsak ang presyo ni Pi coin sa presyong ito. Kaya ang ganitong klase ng price support ay mahalaga dahil dito po nabubuo ang kumpiyansa ng mga investors at saka traders. Bukod pa dyan ay may isa pang analyst na si Moon Jeff na sumang-ayon na rin dito sa analysis ni Pi Migrate. Ayon sa kanya ay base po sa kanyang charting, bullish o pataas ang trend ni Pi coin. Nakikita raw niya na may potential itong umakyat palalo. Yan, lalo na kapag may sapat na utility or gamit itong si Pi coin sa totoong buhay. Ayan, ang nakikita naman po nating chart dito ay ayan, mula po ito kay Alpha Crypto. Ayan, 4-hour chart time frame naman ito ni Pi Network USDT na trading pair. Mula po ito sa datos ng OKX. Ayan. At yan nga, nakikita natin dito na sa chart na ito ay meron naman po tayo nakikita na isang triangle pattern, isang symmetrical triangle pattern. At mukhang nagkaroon na po siya, nag-uumpisa na po siyang magkaroon ng breakout sa lower portion ito. Kapag nagpatuloy po yan, is possible po na baka nga magpatuloy sa pagbagsak sa presyo itong si Pi coin. Ngayon is balikan po natin yung mga whale. Ayan, paano nga ba nakakatulong ang mga whales sa pagtaas ng presyo ni Pi coin? Ayan, ngayon ang pinaka-highlight po ay yung pag-transfer ng 41 million na Pi coins mula sa mga exchange patungo sa mga private wallets. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang mga whales ay mga malalaking crypto holders po ang mga ito na may kakayahang galawin or pagalawin ang market sa pamamagitan po ng pagbili or pagbenta ng malalaking volume ng coin. Kapag ang mga coins ay inalis po sa mga exchange, ibig sabihin nito ay hindi po agad ito ibebenta or wala po silang balak na ibenta ito. At may posibilidad po ito na kanila itong i-hold sa mas matagal na panahon. Kaya ang ganitong galaw ay nagbibigay po ng bullish signal sa market dahil hindi bumababa ang supply sa exchange na pwedeng bilhin ng publiko. Kung bumaba po ang supply pero tumataas ang demand, natural lang na tataas din ang presyo. Ngayon is ano naman ang mga technical indicators na pataas ang galaw ni Pi coin. Ayan. Ayon po sa isa pang expert na si Zia, ayan, ay mabilis daw ang pagbuo ng momentum ni Pi coin. Noong lumampos po ito sa presyong 0.63, napansin ng maraming analyst na sabay din na tumaas ang trading volume at nagpakita po ang bullish indicators gaya ng nagpakita po ng bullish indicators ang mga indicators na tulad ng RSI at saka MACD. Para sa mga hindi po pamilyar, ang RSI o Relative Strength Index at saka MACD or Moving Average Convergence Divergence ay mga technical indicators na ginagamit ng mga traders para tukuyin kung pataas o pababa ang trend ng isang coin. Dagdag pa rito,
Meron pong isang pattern dito. Ayan na nga yung nakikita natin dito na isang symmetrical triangle pattern kung saan ay binabantayan ng isa pang analyst dito na si Alpha Crypto. Kung makakabalik daw itong si PiCoin sa loob ng triangle na ito, maaaring magpatuloy po ang kanyang upward movement. Pero kung bumaba po siya palabas ng triangle na ito, baka ito po ang magbukas ng opportunity para sa short or pagtaya sa pagbaba ng presyo. At yan nga, base nga sa nakikita natin ay mukhang nag-uumpisa nga itong magkaroon ng breakout sa ibabang bahagi ng symmetrical triangle pattern na ito. Ngayon is paano naman po makakaapekto ang paparating na event dito sa presyo ni PiCoin? Ngayon, hindi lang ito tungkol sa charting at saka technicals. Ang fundamentals ay meron din po itong malaking papel. Isang malaking factor ngayon ay ang balita na maaring malista raw itong si PiCoin sa mga malalaking crypto exchanges tulad po ng HTX at posibleng pati na rin kay Binance. May mga cryptic posts na ibinabahagi ang HTX, kaya naman maraming Pi holders ang umaasang magkakaroon na ng opisyal na paglista. At heto pa ang isang malaking balita. Sa Consensus 2025 Conference, inaasahang magsasalita po ang founder ng Pi Network na si Ginoong Nicolas Kokkalis. Isa po itong major event sa mundo ng blockchain at saka crypto, kung saan nagsasama-sama ang mga influential na tao sa industriya. Kung magiging maganda po ang presentation ni Ginoong Kokkalis at maipapakita po niya ang potensyal ng Pi ecosystem, maaaring tumaas pa ang kumpiyansa ng publiko at saka investors. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni PiCoin. Ayan, marami pong Pinoy ang naging early adopters ng Pi Network. Isa tayo sa mga bansa na may napakaraming pioneer miners mula pa noong nagsimula pa lang ang Pi app. Marami sa atin ang nangarap na balang araw ay magiging malaking halaga rin, magkakaroon ng malaking halaga rin itong si PiCoin. Kung totoo man ang mga prediction na ito at kung talagang aabot si PiCoin sa presyong $5, napakalaking potensyal po ito para sa atin. Halimbawa, kung meron po tayong 1,000 na PiCoins at kung umabot nga siya sa presyong $5, magkakaroon po tayo ng at least 280,000 plus na Philippine peso sa kasalukuyang palitan ng US dollar to Philippine peso. Ayan. Pero syempre, hindi pa rin po ito garantisado. Dapat pa rin po tayo maging maingat at huwag po tayong magpadala agad sa hype. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay may pag-asa po itong si Pi Network, pero dapat po nating tandaan na ang crypto market ay napakabilis magbago. Oo, maganda ang galaw ngayon ni PiCoin. Oo, maraming analyst ang naniniwalang aakyat ito. Pero habang hindi pa ito officially listed sa mga major exchanges at habang wala pang konkretong real-world utility, mananatili po itong isang speculative asset. Kaya ang payo ko po sa inyo bilang mga ka-crypto, mag-research muna tayo ng mabuti bago po tayo magdesisyon. Alamin natin kung paano natin gustong gamitin ang ating PiCoin, kung ibebenta ba natin, i-hold natin o i-convert natin sa ibang crypto. At higit po sa lahat ay huwag pong mag-invest nang hindi po natin kayang mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.